Good morning, ma'am, dad. Nag-bake ako ng cookies. Pwede niyo bang tikman at sabihin sa akin kung okay na ba? O kung may kulang pa ng mas ma-improve ko pang pag-bake ko. Once kasi na ma-perfect ang recipe mo, ma'am, ay dadalhan ko si Sean sa kanila. Masiglang ani ni Leticia isang umaga. Sinadya nitong gumising ng maaga para ma-practice pang pag-bake. Tapos na ng kolehiyong dalaga. Business ang kursong tinapos nito ngunit ayaw namang subukan ang pagpapalakad sa kanilang negosyo. Pinapamahala na sa kanya ng kanyang amang itinayong 4th branch ng kanilang mall sa probinsya ng Bicol. Ngunit sadyang wala pa sa isip niya ang paghawak sa negosyo ng kanilang pamilya. Hibang kasi siya sa kababatang si Sean, na bagaman palagi naman siyang iniiwasan at itinataboy, simula nang aminin niya rito ang umuusbong na pag-ibig para dito ay hindi siya kailanman sumuko. Bagkus ay mas nagpursige pang sungkitin ang puso nito, bagaman suntok yun sa buwan. Kuhang-kuha mo na anak ang recipe ng mami mo. Naalala ko tuloy ang unang beses niya akong pinag-bake. Tatangu-tangong saad ng ama niyang kumuha pa ng isang cookie at buo yung kinain. Kinindatan pa nito ang asawa na napapangiti na lamang. Masarap anak, saktong-sakto lamang siya. Dadalhan mo na ba si siya nitong mga binake mo ngayon o mamaya pa? Usisa sa kanya ng kanyang ina nang pagpaginito ang kamay matapos maubos ang ipinatikim na cookies. Mamaya-maya pa po, ma'am. Bakit po? Tanong niya. Ipinatong niya sa mesa ang maliit na mangkok na pinaglagyan ng cookies na ipinatikim sa mga magulang. Tsaka naupo sa hinilang bangko. Naupo na rin ang kanyang ina na sinundan ng kanyang ama. Naglatag na ang kanilang mga katulong ng pagkain sa mahaba nilang mesa. Ibibilin ko na lang sana sa iyo anak yung request na ulam sa akin ng tita Susana mo. Miss niya na raw kasi yung Bicol Express ko kaya ginawan ko siya kagabi. Nasa ref anak, kunin mo na lang mamaya kapag aalis ka na. Ani Claire. Anniversary kasi nila ngayon ng asawang si Lexus, kaya't makikisuyo na lamang ito sa anak dahil hindi ito maaaring umalis sa araw na ito. Nangako na kasi ito sa asawa na susulitin ang araw nila ng magkasama habang nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo bilang mag-asawa. Nga pala, tumawag man lang ba sa iyo ang kambal mong si Liliana? Sabi ipabalik na ng Pinas dahil patapos na ang pakikipag-deal sa isang kliyente. Ngunit wala pa rin namang hanggang ngayon. Tawagan mo nga at ako'y nag-aalala na para sa kapatid mong yon. Mahinahong mando nito sa anak na agad namang sumunod sa utos niya. I-denial ni Leticia ang numero ng kakambal. Medyo natagalan pa bago ng kapatid tanggapin ang tawag niya. Pauwi ka na raw ba? Pinapatanong ni ma'am kasi nag-aalala na siya sa iyo eh. Dahil sabi mo kahapon ka pa uuwi. Ngunit sumapit ng panibagong umaga pero wala ka pa rin. Asan ka na ba? Tanong niya. Rinig niya ang paghikab ni Liliana bago ito sumagot. Sa hotel ako dumiretso pagkababa ko ng eroplano. Dahil birthday ni Sasha. At nag-propose na rin sa kanya ang long-time boyfriend niya. Medyo tinamaan ako ng ala kaya hindi ko na nagawang makauwi. Mamaya na lang sis, iidli pa ako ng mga ilang minuto. May jet lag pa kasi ako eh. At may hangover din kaya bye na muna. Pakisabi nilang kila mami at dad na I love them. At happy 20th anniversary sa kanila. Adios sista. Paalam nito. Halata sa boses nitong antok at ang pagod. Kaya't hinayaan niya na lamang ang kapatid. Ipinatong niya sa mesa ang cellphone tsaka sinalubong ang nagtatanong na mga mata ng magulang na babae. Meron daw pong dinaluhang party ang kakambal ko kagabi, kaya hindi nagawang umuwi. Nasa unit niya raw po siya. Pinapasabing mamaya na lamang uuwi dahil inaantok pa. And I love you daw po sa inyo at happy at 20th wedding anniversary. Kwento niya sa mga magulang. Ang kapatid mo talagang yun. Oo, hindi na nagbago. Hindi kayang alisin sa buhay ang pagliliwaliw pagkatapos ng trabaho niya. Abay buti sana kung lalaki eh. Kaso babae kaya't talagang nag-aalala ko. Naiiling niya saad ni Claire. Puputi agad ang buhok ko sa kapatid mong yan. Seryoso nga pagdating sa negosyong iniaatang sa kanya ng kanyang ama. Ngunit kapag tapos ang trabaho, para namang ibon na nakawala sa kanyang hawla. Dinaig pa yung binata ng tita Myla ninyo eh. Pagkatapos ni Kel sa trabaho, diretsyo uwi na agad. Dagdag pa nito. Hayaan na lamang natin ang isa nating anak.
Matanda naman na si Lilian Han. Alam niya na ang mga ginagawa niya kaya't hayaan na lamang natin. Bilang mga magulang ay suportahan na lamang natin ang gusto ng mga prinsesa natin. Basta't hindi nakakasama. Kumain na lamang tayo dahil meron pa akong hinandang sorpresa para sa'yo. Pagpapakalma ni Lexus sa nag-aalala niya na namang asawa. Ano pa nga bang magagawa ko? Nagmana sa katigasan ng ulo mo yung isa nating anak na yun. Konsentidor ka kasi, kaya tignan mo. Kapag talaga nabuntis ang anak ko ng walang mananagot na lalaki, talagang mananagot ka sa akin dahil konsentidor ka. Pagpapatuloy pa ni Claire. Naibuntun na tuloy nito ang init ng ulo sa asawa, kahit na wala naman tong ginagawa. Ang init naman masyado ng ulo mo, Han. Kumain na nga lang tayo. Gutom lang yan. Hinagka nito ang noon ng asawa na tuluyang nagpawala sa init ng ulo nito. Napangiti si Leticia dahil kahit na 50 plus na ang mga magulang nila ay hindi nawawalang lambing sa mga ito. Mo'y bagong kasal kung ituring ang isa't isa. Hiling niya na sana mangyari rin sa kanya ang mala destiny na nangyari sa mga magulang niya. Sabay-sabay na silang kumain ng agahan at matapos kumain ay inayos na ni Leticia ang cookies na ibibigay kay Sean. Matapos mailagay sa makulay na box ang binikay, inilagay niya na muna yun sa loob ng ref. Saka siya patakbong nagtungo sa sariling silid. Naligo siya at pinili ang napakagandang dress na binili niya kahapon matapos dumalaw sa kanilang matayog at kilalang mall. Nagwisik rin siya ng pabango, saka naglagay ng konting lip gloss sa labi. Naglagay na rin siya ng blush on saka mascara. Ngumiti siya sa harapan ng vanity mirror. Pagguway kinindatan ng sarili sa harapan ng salamin. You're a goddess! Puri niya sa sarili bago kunin ang purse at ang cellphone, maging ang susi ng kanyang sasakyan. Pagkababa ay kinuha niya na ang cookies at ang Bicol Express na ginawa ng kanyang ina kagabi para sa isang matalik nitong kaibigan. Binitbit niya ang mga pagkain at ipinasok yun sa compartment ng kotse. Sumakay na rin siya sa kotse at agad yung pinandar. Hi po, Tita Susana. Nandyan po ba si Sean? Nag-bake po kasi ako ng cookies tsaka pinadala na rin po sa akin ni Mami itong ginawa niyang Bicol Express kagabi. Initin niyo na lang daw po. Ibinigay niya sa Gina ang baon ng nilagyan ng nilutong ulam ng kanyang ina. Naku, salamat Iha kaso wala rito si Sean eh. Hindi ba niya nasabi sa'yo na lilipad sila ng kapatid na si Silver upang doon pag-aralan ang pangarap nilang propesyon? Matapos tanggapin ang dalang ulam ay tanong nito sa dalaga. Hindi po tita eh. Wala pong nasabi sa akin si Sean. Tsaka, tita di ba si Silver lang naman ang nangangarap na maging isang lisensyadong doktor? Ipinapatayo niya nga po ang hospital na pamamahalaan niya eh. Kaya't paanong pati po si Sean sumamang gayong pareho pong business ang tinapos namin? Nanginginig bigla ang boses niya dala ng pagkadismaya. Buong akala niya makikita niyang lalaking minamahal. Simula pa nung 18 anyos pa lamang siya. Ngunit bigo na naman siya. Ilang araw na siyang iniiwasan at pinagtataguan ni Sean. Kaya talagang sinadya niya ito sa bahay ng mga ito. Ngunit bigo pa rin siyang masilayan ng nagbibigay sigla sa puso niya. Nakaramdam naman ng awa si Susana para sa dalagang nagmamahal sa anak niyang panayang layo rito. Kaya't inakay niya ito sa salas. At doon ay niyakap ng maibsan kahit papaano ang lungkot na idinulot na naman dito ng panganay na anak. Hindi ko alam kung anong dahilan ng anak kong yun eh. Basta't ang sabi susubukan niyang pag-aralan ng unang pangarap na propesyon at kapag hindi siya pinalad ay agad siyang babalik ng Pilipinas at ipapaubayan na sa bunsong kapatid ang pangarap na pagiging isang kilala at tanyag na doktor ng ating bayan. Hayaan mo at tatawagan ko mamaya si Sean. Tatanungin ko kung totoo bang tutuparin niya ang pangarap doon. O may iba pa bang dahilan kaya sumama sa nakababatang kapatid. Pangaalo nito sa dalagang mas piniling manahimik. Malungkot na ngumiti si Leticia dahil mukhang ayaw talaga siyang makita ni Sean. Ang alam niya'y ipinaubayan na nitong pangarap sa kapatid dahil walang kaplano-plano si Silver na pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Dahil ang tanging nais nito ay makatulong at magligtas ng buhay ng tao. Tita, pwede ko po bang malaman kung saang bansa sila pumunta? Gusto ko po kasing makita si Sean. Iniiwasan niya po kasi ako eh.
Dahil disgusto po siya sa akin. Pero tita, mahal ko po talagang anak niyo. Kaya kung maaari po sana sabihin niyo sa akin ang eksaktong kinaroroonan ni Sean. Hindi po ako manguulit. Pagmamasdan ko lang po siya sa malayo at kapag makontento na ako, babalik na ako dito sa atin. Nakikiusap niyang ani sa best friend ng ina. Desperada man ng dating ay wala siyang pakialam. Basta't makita lamang ang lalaking nagbibigay kislap sa kanyang mga mata at nagpapatibok ng kanyang puso. Napabuntong hininga naman si Susana. Sigurado ka ba talagang susunod ka sa anak ko, iha? Alanganing paniniguro nito na agad dinanguan ni Leticia. Ngunit mukhang hindi ka naman papayagan ng mami mo. Kilala ko si Claire. Hindi ka nun hahayaang magmukhang aso na panayang habol sa anak ko. Ako na lamang ang gagawa ng paraan upang masilayan mo muli ng personal ang anak kong yon. Alam mo sa totoo lang iha nalulungkot akong makikita kang nasasaktan ng dahil sa anak ko. Alam mo iha, merong mga bagay dito sa mundo ang hindi natin maaaring ipilit. Gusto kita iha para sa anak ko. Ngunit kung nasasaktan ka na niya'y, oras na siguro para unti-unti mo na siyang bitawan. Masyado ka pang bata 25 ka pa lamang naman iha. Marami pang pwedeng mangyari. Masyado pang maaga para madiliin mo ang lahat. Merong tamang panahon iha. Hayaan mong ma-realize ng anak ko ang tunay mong halaga. Kilala kong anak kong yan ihe. Ayaw niya ng babae na gumagawa ng paraan upang mapansin at makuhang atensyon niya. Ipahinga mo muna yung puso mo. Kung kayo talaga. Sa ngayon na hayaan mong tadhana ang trumabaho ng lahat. Maghanap ka ng mapaglilibangan ng hindi mo naiisip ang anak ko. Halikan at ihahatid na kita sa inyo. Tumayo siya taalalayan na sana ang dalaga ng umiling ito. Kaya ko na po tita. Salamat po sa payo nyo. Gagawin ko pong lahat ng sinabi nyo ngunit hindi po nangangahulugang sumusuko na ako. Hindi po isang simpleng attraction ang nararamdaman ko. It's love, Tita Susana. Pagkasabi, tumayo siya at ibinigay dito ang binake na cookies. Aalis na po ako, tita. Salamat po. Yumakap siya rito pagkuway tumalikod na. Hindi siya dumiretso sa kanila dahil ayaw niyang mapansin ng mga magulang ang lungkot at kirot na nararamdaman niya. Dinala siya ng mga paa sa parke kung saan palagi silang naglalaro ni siya nung mga bata pa sila. Close na close sila noon ni hindi sila mapaghiwalay. Naupo siya sa isang upuan na gawa sa semento. Ipinikit niya ang mga mata. Kasabay ng pagbabalik tanaw sa dati ay maayos pang trato sa kanya ng minamahal na lalaki. Paglaki ko, pakakasalan kita. Katulad ng ginawa nila mama at daddy Simon. Magpapagawa ako ng malaking bahay at doon ay maninirahan tayo. Magiging masaya tayo sa magiging bahay natin in the future. Bulalas ng 8 taong gulang na si Sean. Talaga? Pakakasalan mo ko? Pero 'di ba ang kinakasal ay yung mag-girlfriend at boyfriend lang? Yun ang sabi sa akin ni Yaya Doring ko. Ibig sabihin kapag lumaki na tayo ay magiging boyfriend at girlfriend tayo? Tapos nun ay kasal na. Inosenteng tura ng batang si Leticia. Parang ganun na nga. Basta promise ko sa'yo na pakakasalan kita ha, kapag matatanda na tayo. Sa ngayon ay maglaro na muna tayo. Alika, doon tayo sa swing. Anang batang si Sean tsaka sila hawak kamay na nagtungo sa swing. At doon ay naglaro silang maghapon. Dumating ang 18 kaarawan ni Leticia at ng kambal na si Liliana. Enggrande ang kanilang debu. Hindi nawala ang 18 roses. At ng araw na yon, habang isinasayaw si Leticia ni Sean, ay biglang nagbago ang dati ay kaibigang tingin niya para dito. Nagkaroon ng kuryente. Nakaramdam siya ng mga paru-paro sa tiyan at naging abnormal din ang tibok ng puso niya. Lumipas pang mga araw na mas lalong lumalalim ang lihim na pagtingin ni Leticia para kay Sean. Hanggang sa magtapos sila sa kolehiyo at tuluyan niya nang ipinagtapat sa binata ang tunay na nararamdaman para dito. I'm sorry Leticia, pero hindi kita gusto. Parang kapatid na babae lamang ang tingin ko sa'yo.
Sa iba mo nilang ibaling ang kung anumang nararamdaman mo para sa akin dahil hindi ko magagawang suklian ang pagmamahal mo. Marami pa akong mga pangarap at hadlang ang mga babae sa tuktok na gusto kong abutin. At kung ipipilit mong gusto mo, mapipilitan akong layuan ka. Seryosong turan ni Sean na nagpakirot sa puso ni Leticia. Pero Sean, hindi ba sabi mo kapag malalaki na tayo, magiging magnobyo at magnobya tayo? At pakakasalan mo ko, tsaka ititira mo ko sa malaking bahay. Tuparin mo na yun ngayon din mismo, Sean. Pangako, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Pigil ang luhang pakikiusap niya na nagpakunot sa noo nito. Ano ka ba naman? Mga bata lamang tayo nun, Leticia. Ibahin mo ang noon sa ngayon. Pangaalo lamang para sa akin ang sinabi kong yun para hindi ka na malungkot pa dahil umalis ang mami at daddy mo. Nasa tono na nito ang iritasyon, kaya't napapalunok ang dalaga habang pinipigilang bumagsak ang luha. Hindi basta-bastang nawawalang pagmamahal ng isang tao, Sean. Hindi ako susuko. Alam ko na darating ang araw na mamahalin mo rin ako. Maghihintay ako kahit na gaano pa katagal dahil ikaw lang talagang lalaking gusto kong makasama. Paninindigan niya sa nararamdaman. Kung ganun, simula na to ng pag-iwas ko sa'yo. Marami pa akong kailangang gawin, kaya't maiwan na kita. Isinuksok nito ang pares ng kamay sa bulsa at seryosong iniwan ng natulalang dalaga. Mamahalin mo rin ako, Sean. Maghihintay at aasa pa rin ako. Pinawi niya ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Malungkot siyang ngumiti nang maalala ang unang rejection sa kanya ni Sean. Nung araw na yun ay iniwasan na siya ni Sean. Kung minsan ay tinataguan pa siya nito. Ngunit dahil nasa panig niya ang mga magulang ng binata, pati na ang mga kaibigan nito ay palagi niya itong nahahanap at nakakasama kahit na disgustong na ito sa presensya niya. Napabuntong hininga siya nang bumagsak ang iilang butil ng ulan. Tiningala niyang nagsusungit na kalangitan at malungkot na ngumiti. Dahil maging ang panahon ay nakikisimpat siya sa lungkot at sakit na nararamdaman niya. Tumayo na siya at patakbong tinahak ang pinagparadahan niya ng kanilang sasakyan. Pumasok siya sa loob ng kanyang kotse. At doon ay nagpalipas pa ng ilang minuto dahil ayaw niya pang umuwi. Bumuhos ang malakas na ulan. Isinandal niya ang ulo sa bintana ng kotse at pinagsawa ang sarili na pagmasdan ng ulan na walang patid sa pagbuhos. Nagtagal siya ng halos 2 minuto sa parke bago niya sinimulang paandarin ang sasakyang bigay sa kanya ng ama. Oh, malungkot ka na naman. At dahil na naman sa kinahihibangan mong lalaki, no? Kaya hindi ko makita ang sigla dyan sa mga mata mo. Bakit kaya hindi mo subukang tanggapin ang offer sa'yo ni Dad na i-handle ang mall natin sa Bicol? Malay mo, naroroon ang lalaki na para talaga sa'yo. Sayang ang tinapos mo, sis. Kung buburuhin mo lamang ang sarili mo dito sa bahay at patuloy kang maghahabol kay Sean. Kung kayo talaga. Huwag naman sanang maapektuhan ang mental health mo dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Hindi lang naman si Sean ng lalaki sa mundo eh. Alam mo sis, once na malaman nila Dad ang kahibangan mo dyan kay Sean, baka dalhin ka nila sa ibang bansa. Or worst, ipagkasundo sa anak ng kasosyo nila sa negosyo. Uso ngayon ang fixed marriage, ikaw din. Saad ni Liliana. Sinadya nito ang kakambal sa silid nang sabihin sa kanya ng kanilang nanaduring na nagkukulong si Leticia sa silid nito at ayaw magpaistorbo. Pumayag na ako. Tinext ko si Dad kanina bago pa man ako umuwi. Anyang nagpangiti sa kanyang kapatid. Finally! Mabuti yan at nang makarelax naman yung isip mo. Puro na lang kasi siya ng laman yan eh. By the way, kailan bang alis mo at nang masamahan kita? Gusto ko ring makita ang pang-4 nating mall sa probinsya. Maghahunting na rin ako doon ng lalaking magdidilig sa natutuyo ko ng bulaklak. At malay natin, na probinsyano palang itinadhana sa akin ni Lord. Pabirong wika nitong ikinatawa ng mahina ng kaninay nag-e-emote na dalaga. Sira ka, kasalang inuuna bago dilig. Sige ka, malalagot ka kay ma'am kapag basta mo na lang siyang binigyan ng apo ng wala kang lalaking kasama. Pigilan mo yan sis, dahil masagwa masyado. Anya rito matapos tumihaya at magtanggal ng kumot sa katawan. Wow ha, nagbigay ng advice yung
Never mind. Alika na, tumayo ka na riyan. Dahil ililibre kita ng lunch dun sa paborito mong resto. Humupa na yung ulan kaya makakapagala na rin tayo. Bili na rin tayo ng mga bagong damit na dadalhin natin kapag nagpunta na tayo ng Bicol. Balita ko kasi mapresko't malamig dun kapag gabi. Kaya bumili tayo ng mga pajamas at jacket. Anito't hinila na si Leticia patayo nang hindi hinihintay ang pagsang-ayon nito. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng ipinaubaya ni siya ng pangarap sa nakababatang kapatid. Mas magaling to pagdating sa medisina at siyensya kumpara sa kanya. Kaya't binitawan niya ng pangarap noong bata pa lamang sila. Mukhang sa kanya talaga may iaatang ang lahat ng responsibilidad sa kanilang negosyo. Babalik na ako ng Pilipinas. Balitaan mo na lang ako kapag nakuha mo ng lisensya mo. Good luck sa profesyon mo. Marahan niyang sinuntok ang braso ng kapatid na abala sa kaharap nitong computer. Mabuti naman kuya at naisip mo na umuwi dahil nakakaistorbo ka lang naman dito. Tinataguan mo lang naman si Ate Leticia kaya ka sumama rito sa Amerika eh. Ginawa mo pang rason ng kesyo pangarap mo. Bakit ba kasi kailangan mo pa siyang iwasan? Wala ka nang hahanapin pa kay Ate Leticia. Maganda't edukada. Mabait. Marunong sa kahit na anong bagay at masarap pa magluto. Housewife material na nga siya pero choosy ka pa. Naiiling na wika ni Silver nang hindi lamang nito inaalis ang tingin sa harapan ng computer. Ayoko nga nang ako ang hinahabol. Gusto ko akong nag-e-effort. Oo, wala nang ibang hahanapin sa kanya. Pero ayoko talaga sa kanya. Masyado siyang desperada. Kung ipagduldulan niyang sarili sa akin para bang wala na siyang ibang mahahanap na lalaki. Ani siya tsaka isinarado ng maleta. Pagsisisihan mo rin yung ginagawa mo balang araw. Sana nga mabagok na si Ate Leticia sa katotohanang hindi niya deserve ang siraulong gaya mo. Ani Silver na inismeran lamang ng nakatatandang kapatid. Napapagod din ng tao. Tiyak nang papapagod din si Ate Leticia sa kakahabol sa'yo. At oras na mangyari yun, dun mo lamang makikita ang tunay niyang halaga sa'yo. Kilala kita kuya. Alam kong takbo ng isip at bituka mo. Kaya't wag mo akong paandaran ng mga palusot mo. Duwag at in denial ka lang eh. Anito sa kanya. Tss! Wala kang pakialam. Saka hindi ako duwag. At mas lalong hindi in denial. Malayong malayo siya sa tipo kong babae. Kung sana meron siyang respeto at dignidad sa sarili, baka nagustuhan ko pa siya. Kaso wala siya nun. Imbis na maging mahinhin, pinagduduldulan pang sarili sa akin. Saan niya namang inismera ng nakababatang kapatid? Ewan ko sa'yo kuya. Ang sakit mo minsan sa mata. Umuwi ka na kung uuwi ka. At nang makapag-focus na ako sa pinag-aaralan ko. Uuwi lang ako sa Pilipinas kapag nakuha ko ng lisensya ko rito. Pakitignan-tignan mo na lang yung ospital na ipinapatayo ko ah. Tsaka pakisabi sa mga magulang natin. Lalong-lalo na kay mom. Na wag nila akong iisipin dahil wala akong magiging problema dito. Tinapunan siya nito ng tingin matapos sa kanyang magbilin. Kibit balikat siyang tumango bago kunin sa ibabaw ng babasaging mesa ang tiket, pati na rin ang passport. Mag-iingat kayo ha. Kapag nakarating na kayo ron, tumawag kagad kayo. Balitaan niyo kami ng daddy niyo nang hindi kami mag-aalala. Bilin ni Claire sa kanilang anak na ngayon ay nasa loob na ng kanilang van. Ang driver ng kanilang pamilya ang inutusan ni Lexus na maghatid sa mga anak nang hindi nang mga ito mapagod sa pagmamaneho. Lalo't ilang oras din ang biyahe bago makarating sa probinsya ng Bicol. We will. Bye mom, dad. We love you. Halos sabay na saan nila Leticia at Liliana. Kumaway na ang dalawang dalaga sa kanilang mga magulang nang umandar na ang kanilang sasakyan. Oh, nakauwi na pala ng Pilipinas ang lalaking pinagpapantasyahan mo. Bulalas ni Liliana nang makita sa isang article ang pagpasa sa pangalan ng lalaki, ang responsibilidad ng ilan sa mga negosyo ng pamilya nito. Mahigit sa 2 oras na rin silang bumabiyahe. Pwede ba wag ka na munang magbabanggit ng kahit na anumang tungkol sa kanya dahil kailangan kong mag-focus. Gusto ko namang patunayan sa sarili ko na hindi lamang paghahabol sa lalaki ang kaya kong gawin. Gusto ko munang bigyan ng oras ang sarili ko. Malay mo, sa paglayo ko pa lang ito ay ma-realize niya na mahal niya pala ako. Positibo niyang sabi na nagpangiwi sa kanyang kambal. Iba rin talagang fighting spirit mo sis ano. Naiiling na lamang na saan ni Liliana.
bago isilid sa bagang cellphone. Matulog ka na. Mahiluhin ka pa naman sa biyahe. Baka mamaya niyan magising na lang ako meron ng suka dito. Saad pa nito. Tumango naman agad si Leticia. Huminga siya ng malalim bago ilagay sa tengang AirPods. Lumipas sa mga linggo hanggang sa naging buwan na walang Leticiang nagpapakita kay Sean. Hindi niya alam kung bakit namimiss niya ito. Imbis na ipagpasalamat na wala nang nanggugulot nangungulit sa kanya. Namimiss mo no? Tanong sa kanya ng kaibigang si Javier. Kasalukuyan sila ngayong nasa loob ng bar. Nag-aya ang lalaki na mag-inom. Bagay na hindi niya naman tinanggihan. Tss! Bakit ko naman mamimiss ang makulit na babaeng yun? Masaya pa nga ako dahil walang nanggugulo at bumubuntot sa akin. Saad niyang nagpatawa ng mahina sa katabi. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita sa mga mata mo na kabaliktaran ng lahat ng sinasabi mo. Bakit ba kasi hirap na hirap kang tanggapin na nahulog ka na sa sinasabi mong makulit at desperadang si Leticia? Giit nito tsaka sumimsim ng alak. I don't like her. Mariing giit niya na hindi naman pinaniwalaan ng kaibigang si Javier. Okay, sabi mo eh. Basta kapag meron ng nahanap na bago si Leticia, huwag kang ngangawa sa akin ha, kung hindi sisikmuraan kita. Saad nito. Natahimik siyang bigla sa sinabing yun ng kaibigan. Damn it, I don't love her. Giit niya sa sarili nang maglaro sa isipan niyang posibilidad na maaari ngang mabaling sa ibang nararamdaman sa kanya ni Leticia. Dahil wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ng mga efforts nito para mapansin niya ito. Agad siyang tumayo't walang paalam na iniwan ng kaibigan. Ano? Susundan mo na ba? Gusto mo samahan kita? Humabol sa kanya si Javier. Nangaasar ang ngiting nakaukit sa labi nito na mas lalong nagpainit sa ulo niya. Uuwi ako sa amin. Pinagsasasabi mo dyan. Pikon niyang sabi tsaka binuksan ang pinto ng sasakyan at agad dong pumasok. Mabilis niyang pinasibat ang kotse hanggang sa tuluyan siyang makarating sa kanila. Tulog na ang kanilang mga magulang. Mabilis niyang tinahak ang silid at doon ay inistok ang social media, pati ng Instagram ni Leticia. Otomatikong nagsalubong ang makakapal niyang kilay nang huminto ang kamay niya sa pagsuscroll at saktong tumapat yun sa lalaking malawak ang pagkakangiti habang nakadantay ang isa nitong kamay sa balikat ng nakangitiring dalaga. Si Leticia ang nasa larawan, bagaman pinost yun ang kakambal nito at itinag lamang sa social media ni Leticia. Memoryado niya ang bawat anggulo ng mukha ng dalaga. Maging ang maliit nitong nunal sa lieg ay kabisado niya. Identical twins man sila Leticia at Liliana, ay meron pa ring pagkakaiba sa mukha ng dalawa. Kung si Leticia ay merong malalim na biloy sa kaliwang pisngi, si Liliana naman ay nasa kanan. Maliit ang mukha ni Leticia kumpara kay Liliana at medyo matangkad si Liliana kumpara kay Leticia. Kaya't hindi naman nalilito ang mga taong kakilala nila kapag magkasama silang dalawa. Madali na mga itong malalaman kung sino si Leticia at kung sino si Liliana. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang hawakan siya? Gigil at nagtatangis ang bagang habang matalimang tingin niya sa mukha ng lalaking katabi ni Leticia sa larawan. Sa inis ay naibato niya ang cellphone. Parang inapakan ng pride at ego niya dahil napakadali siyang nahanapan ng kapalit. Gayong wala naman sa kanyang binatbat ang lalaking kasama nito sa larawan. Hindi maaaring mapunta sa ibang atensyon mo. Dapat ako lang. Maramot na kung maramot. Ngunit sa akin ka lang dapat magpapapansin at maghahabol. Lasing niyang sabi. Pagguway marahas siyang tumayo at inis na pumasok ng banyo. Naligo siya pagguway nagtungo sa minibar ng kanilang mansyon. Kumuha siya ng isang bote ng matapang na alak at saka yun nilagok na animoy tubig lamang. Nang makaramdam na ng hilo, ay bumalik na siya sa silid at doon ay sumalampak siya sa sahig dala ng sobrang kalasingan. Hindi niya namalayang doon na siya naabutan ng umaga. Nang magising ang nabuo sa isipan ng isang plano na tsak nang magpaparealize kay Leticia na siya lamang ang dapat na minamahal nito. Ngunit bago yun ay kailangan niya munang tapusin ang tambak na paperworks bago niya sundan ang dalaga. Mahigit 6 na buwan na ring pinapamahalaan ni Leticia ang mall na ipinangalan sa kanya ng ama. Marami ang modeling industry na gustong kunin siya sapagkat napakalaki umano ng kanyang potensyal.
Ngunit wala sa plano niya ang pagiging modelo. Sis, may email ka galing sa CEO ng kumpanya ng modeling industry na nasa sentro ng Italy. Gusto kanyang kunin na model dahil nahahawig ka raw kay Gigi Hadid. Compare sa akin lumobo ng konti ang mukha dahil sa pagiging masiba. Sis, tanggapin mo, sayang. Napakalaking opportunity to para sa'yo. Pangiengganyo ni Liliana sa kanya habang hawak nito ang kanyang laptop na hiniram nito kahapon pa. Pero hindi naman ako mahilig sa ganyan. I'm not sure sis. Tanggihan mo na lang siguro. Walang kainti-interes niyang saad ngunit umiling sa kanyang kakambal. Leticia, pag-isipan mo kasi sayang naman. Gustong-gusto talaga nitong makalipad pa ibang bansa ang kapatid. Nang sa ganun, mas madali para dito ang unti-unting paglimot kay Sean. Alam mo namang ayoko ng exposure, hindi ba? I'm sorry to disappoint you sis pero ayoko talaga. Pinal niyang sabi tsaka pumihit patalikod at nagtungo na sa veranda. Tiningala niya mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Namimiss niya na si Sean. Hindi ito nawala sa isipan niya. Gusto niya nang bumalik sa syudad ngunit hindi pa maaari sa ngayon dahil marami ang trabahong kailangan niyang tapusin. Sa ngayon ay titiisin niya ang pangungulila. Rinig niya ang pagsarado ng pinto. Hudyat na lumabas na sa kanyang silid ang kakambal. Pumihit siyang paharap tsaka naglakad patungo sa kanyang kama. Mahihiga na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niyang screen. At nang makilala ang caller ay agad niyang tinanggap ang tawag. Letty, free ba kayo ni Liliana bukas? Bungad na tanong sa kanya ng manager niya na si Alexander kapag umaga at Alexandra kapag gabi. Binabai kasi ang kanyang manager na naging kaibigan na nila ng kapatid. Bukas ng umaga hanggang hapon hindi. Pero pagtapos ng working hours pwede na. Bakit nga pala? Tanong niya naman dito. Birthday ko madam, nakalimutan niyo na kagad? Nagtatampo ang tono nito. Ay naku sorry, ngayon na bang birthday mo? Nakalimutan ko na sa dami ng trabaho. O sige hindi kami mawawala ni Liliana, pupunta kami. Anya rito. O sige asahan ko kayo Saad nito sa masiglang tono. Natawa naman siya dahil ang daling magbago ng mood nito. Okay, excuse ka sa trabaho mo today. Pero bukas, hindi na okay? Pagbibiro niya rito. Yes, madam. Thank you. Tugon itong tinawanan niya ng mahina dahil binibiro niya lang naman to. O sige na, ibababa ko na. Advance happy birthday, Alexandra. Bukas na yung regalo. Bye. Ibinaba niya na ang tawag ng magpaalam na rito. Ipinatong niya na ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesang katabi ng kanyang kama. Tsaka siya humiga. Malalim na rin ang gabi at dahil pagod sa trabaho at pakikipag-deal sa mga nakikipag-franchise ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Leticia. Siya nang naghanda ng kanilang agahan at nang matapos ay kumain na siya tsaka tinakpan ang itinira para sa kapatid. Hindi niya naginising si Liliana dahil wala naman tong gaanong ginagawa sa mall. Naboboard lamang to doon kung minsan. Kaya't hinayaan niya na lamang na tanghaliin to sa higaan. Pagdating niya sa opisina, ay nagulat siya sa nadatnan. Sean? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. Gulat na gulat ka naman yata. Nakakagulat ba na makikita mo rito mismo sa opisina mo ang lalaking hindi ka magawang mahalin katulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa akin? Saad nitong nagbigay kirot sa puso niya. Ngunit mas pinili niyang wag ditong ipakita ang sakit nang hindi siya magmukhang mahina sa harapan nito. Bakit ka nandito? I mean, anong sadya mo? Sinikap niyang maging formal. Naglakad siya palapit sa kanyang upuan at doon ay tahimik siyang naupo. Pinagsalikop niya ang palad at sinalubong ang nangaasar na tingin sa kanya ng binata. Masama na bang dalawin ka? Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Preskong sagot na saad nito. Tsaka sumandal sa pader habang nakasuksok ang pares ng kamay nito sa bulsa ng suot na pantalon. Magkaibigan? Mahinang ulit niya sa sinabi nito. Yes, magkaibigan tayo. Yun nga lang ay gusto mo ng masigit pa ron. Kamusta ka nga pala? Meron na ba akong kapalit? Kung meron man,
Pwede mo naman siguro siyang ipakilala sa akin ang masiguro kung mas sigit pa rin ako sa kanya. Nakakalalaki kasi kung basta-bastang lalaki lang ipapalit mo sa akin. Ngising saad niyang nagpababa ng tingin ng dalaga. Oh, bakit? May nasabi ba akong mali? Maang niyang tanong na hindi man lang alintana ang sakit na naibibigay niya ngayon sa dalaga. Nakagat ni Leticia ang ibabang labi. Nanubig ang mga mata niya. Pinawi niya ang butil ng luhang pumatak, tsaka nagtaas ng tingin. Sinalubong niya ang mga mata ni Sean at dito ay mapait siyang ngumiti. Hindi ka magagawang palitan ng sinuman. Mahal kita, hindi bilang isang kaibigan, kung hindi bilang Sean. Kaso minsan alam mo, nakakapagod na rin eh. Nakakapagod habulin ng taong walang pakialam. Yung taong nagagawa kang saktan. Siguro nga oras na rin para ang sarili ko naman ang isipin at mahalin ko. Oras na siguro para pakawalan at kalimutan ka. Kasi nawawala na yung self-respect sa akin. I'm being desperate. Sa bawat taong lumilipas ay mas lalo akong nasasaktan kasi panay akong limos ng konting pag-ibig sa'yo. Kaso masyado kang manhid. Tama na nga siguro talagang 7 taon kong paghahabol sa'yo. Ngayon, napatunayan ko na hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Ayoko na. Sumusuko na ako sa'yo. Umalis ka na, Sean. Ang bawat salitang binibitawan niya, sinasabayan ng kanyang mga luha. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Sean. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig mula rito. Bigla ay umatras ang dila niya. Gusto niyang lapitan ng dalaga at pawiin ang luha na bumabasa sa mapuputi nitong pisngi. Gusto niya itong yakapin ngunit naduduwag siya. I'm sorry. Mga salitang lumabas sa kanyang bibig nang dahan-dahan siyang humakbang palapit rito. Gusto niya sana itong yakapin ngunit umiwas to. Ang siraulo ko. Hiyaw ng kanyang isipan dahil sa nag-uumapaw niyang pride ay nagsawa sa kanyang dalaga. Please, umalis ka na. Ayokong madatnan ka pa rito ng kambal ko. Ayokong magalit siya sa'yo kaya pakiusap lang umalis ka na. Hindi na ako maghahabol kaya please lang. Lumabas ka na sa opisina ko. At wag na wag ka nang babalik. Kakalimutan na kita. Nanlalabo ang mga mata niya ng dahil sa luha habang nakikiusap na umalis na ito. Masakit para kay Sean nang makitang nagkakaganito ang espesyal na babae nang dahil sa kanya. Kung sana noon ay narealize niya ang damdamin niya para dito, di sana'y walang luhang pumapatak sa mga mata nito. Naging siraulo ako. Patawad, Tisha. Malungkot niyang paghingi ng tawad rito. Mapait namang napangiti ang dalaga nang muling marinig ang tawag nito sa kanya, noong mga panahong hindi pa siya nito iniiwasan. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad eh, kasi kagustuhan ko namang mahalin at habulin ka. Magiging okay din ako, kaya hindi mo kailangang maawa pa sa akin. Basag at garalgal ang boses niyang ani rito. Pinawi niya ang luha at sinikap na kontrolin ang emosyon. Gumiti siya rito. Sige na, umalis ka na. Muli niyang pakikiusap na umalis na ito. Dahang-dahang umatras si Sean at nagsisising tumalikod. Sa paglabas niya sa opisina ng dalaga, ay napasuntok siya sa pader. Napakawalang kwenta mo. Hindi niya alintanang nagdurugo ng kamao. Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig ang paghagulgol ni Leticia. Gusto niyang ikulong to sa bisig. Gusto niyang aluhin to. Gusto niyang pawiin ang luha sa mga mata nitong siyang dahilan. Kung maibabalik niya lamang sana ang oras. Napagod na sa kanya ang dalagang walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin siya ng lubos sa likod ng kagaspangan na ipinapakita niya rito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umiyak siya ng dahil sa isang babae. Babaeng nakita niya lamang ang halaga nang mawala ito at tumigil na sa pagpapapansin at paghahabol sa kanya. Babaeng palaging noong may dalang pagkain para sa kanya sa tuwing nasa opisina at ginagawa ang trabaho. Masakit mang iwan to ngunit kailangan dahil yon ang pakiusap nito sa kanya. Uuwi na siya sa Maynila upang humingi ng payo sa mga magulang. Kailangan niya ng pangaral ng ama't ina. Huminga ng malalim si Leticia nang makatanggap ng tawag mula sa magulang. Pinakalma niya ang sarili tsaka pinunasan ang mukha.
Siniguro niya munang hindi nabasag ang boses niya dahil ayaw niyang mag-alala sa kanyang ina. "Ma'am, napatawag po kayo." Bungad niya ng sa wakas ay tanggapin ang tawag nito. "Kanina pa akong tumatawag, anak. Bakit naman ngayon mo lang sinagot? Kamusta kayo riyan? Naikwento sa akin ng kapatid mo tungkol sa offer sa'yo ng modeling industry. Tinanggap mo ba?" Malambing nitong usisa sa kanya. Saglit siyang natahimik bago sumagot sa magulang na babae. "Tatanggapin pa lang po, ma'am. Pinag-isipan ko po muna ng maraming beses eh. At ngayon, nakapag-desisyon na po ako. Sasagot na ako sa email sa akin ng CEO." Sagot niya. Ngayon ay buo ng pasyon niyang tanggapin ang oportunidad na kusa nang lumapit sa kanya. "Okay ka lang ba, anak?" Hindi mapigilang itanong yun ni Claire dahil ramdam niyang merong mali sa anak. Iba ang boses nito, malungkot at parang kagagaling lamang sa iyak. "Yes, ma'am. Okay po ako. Sinisipon lang kaya medyo ibang boses ko. Mamaya na lang po ulit dahil marami pa po akong kailangan gawin eh. Tatawag po ako mamaya at babalitaan ko kayo sa kung ano man na magiging resulta ng pag-uusap namin ng CEO." Anyang sinang-ayunan naman agad ng kanyang ina. Bagaman hindi ito naniniwalang dahil sa sipon, kaya malungkot ang boses niya. Batid kasi ni Claire ang pagpunta ni Sean sa anak, kaya't natitiyak niyang ang binata ang dahilan kung bakit walang kabuhay-buhay ang tinig ng anak. Hindi ni Leticia kayang ayusin ang trabaho, kaya't minabuti niya na lamang na umuwi sa bahay na binili ng kanilang ama para sa kanila. "Oh, may Leticia! Ano nangyari sa'yo?" Puno ng pag-aalala siyang sinalubong ni Liliana nang makauwi. Dinaluhan siya nito at niyakap, kaya't ang marupok niyang luhay muli na namang bumuhos. "Ano bang nangyari? Ikwento mo't makikinig ako." Hinaplos nito ang mahaba niyang buhok, tsaka siya inakay patungo sa mahabang sofa. Ayoko na sa kanya. Suko na ako. Napagod na ako eh. Ang sabi ko nun hindi ako magsasawa at mas lalong hindi mapapagod na mahalin siya. Kaso sobra na eh. 7 taon akong nagmistulang aso na panay lang ang sunod saan man siya magpunta. May isang pulubi na namamalimos ng pag-ibig sa kanya. Wala namang kulang at mali sa akin, di ba? Para hindi niya makuha ang mahalin. Hagulgol niyang sumbong rito. Pagkahabag naman ang nararamdaman ni Liliana para sa kakambal. Kung pagod ka na, tama na. Ipahinga mo na. Bitawan mo na. Hindi sa kanya matatapos ang pag-ikot ng mundo mo. Kawalang ka niya. Marami kaming nagmamahal sa'yo eh. Darating din yung araw na mayroong lalaking magmamahal sa'yo ng sobra-sobra. Lalaking papahalagahan ka. Tanggapin mo na yung offer sa'yo ng modeling industry nang makalayo't makalimot ka na sa sakit. Ako nang bahala sa mga may iwan mong trabaho. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka muling magmahal ng iba. Sige lang, iiyak mo lang. Ibuhos mo ngunit siguraduhin mo pagkatapos ng araw na to. Wala nang tutulong luha dyan sa mga mata mo. Mangako ka sa akin na hindi ka kailanman magpapakatanga sa isang lalaki. Mangako kang magiging matatag at independent kang babae. Mahigpit nitong niyakap ang mahal na kapatid, tsaka hinagod-hagod ang likod. Hinayaan niya lang itong umiyak ng umiyak. Sumapit ang gabi. Ipinadala na lamang ni Liliana ang regalo nila para sa manager na si Alexander, aka Alexandra. Si Liliana na rin ang nakipag-usap sa CEO at sinabi ritong tinatanggap na ng kanyang kakambal ang offer ng kumpanya nito. Matapos ang pakikipag-usap ay naghanda na siya ng hapunan nila. Ipinaalam niya sa kanilang magulang ang nangyari dahil higit kanina man ay ang mga magulang nila ang dapat na nakakaalam ng kanilang mga dinadalang sakit o pinapasa na problema. Sinabi ko kay mamang nangyari. Gusto sana nilang pumunta rito pero tumanggi ako dahil luluwas na rin naman tayo bukas na bukas rin. Nakausap ko na rin naman sa Alexandra na siya na munang bahala sa mall. Habang wala tayo kaya't wala ka nang iisipin pa, okay? Nakapagluto na nga pala ako ng hapunan natin. Alika na, kumain na tayo. Kinuha nito ang kamay ng kapatid at marahang hinila.
Napabuntong hininga siya nang makita ang mugtong mga mata ng kapatid. Hindi ako sanay na makita kang ganito. Nalulungkot ako sis, kaya please naman. Tama na sa kakaiyak. Maging siya'y nagiging emosyonal na rin. Pasensya na, hindi ko lang kasi mapigilan tsaka hindi pa naman sumasapit ang panibagong araw kaya pwede pa naman siguro akong umiyak. Basag niyang sabi. Sis naman para namang end of the world na kung magsayang ka ng luha. Nanunubig ang mga matang anito sa kanya. Natipid niyang nginitian. Titigil na po. Anyat nagpakulong sa bisig ng kakambal. Matapos ang yakapan ay kumain na sila at nagpahangin sa labas bago natulog ng maaga dahil maaga rin silang susunduin ng chopper na ipapadala ng kanilang ama nang sa ganun ay madali silang makabalik ng Maynila. Kinaumagahan nga'y gumayak na sila. Sumakay sila sa chopper at doon ay itunuloy ang kulang pa nilang tulog. Nagising na lamang sila nang lumapag na ang chopper. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong nila Lexus at Claire sa kanilang isang anak. Bago pa man sa kanila sabihin ng anak na si Liliana ang mga nangyari, ay personal nang humingi sa kanila ng tawad si Sean. Hindi nila ipinagkait ang kapatawaran sa binata. Nakiusap sa kanilang binata na kung maaari, bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Sinabi nito sa kanilang napagtantong damdamin. Bagaman nahuli ay masaya silang hindi na lamang anak nilang nagmamahal dito. Pareho na ang mga ito ng nararamdaman, ngunit wala silang gagawin. Magiging mga gabay lamang sila. Ipapaubaya nila kay siya ng lahat. Niluto kong lahat ng paborito mong pagkain, anak. Malambing na sabi ni Claire habang hinahaplos ang mahabang buhok ng anak na si Leticia. Salamat po, ma'am. Mamaya na raw pong flight ko, sabi ni Liliane. Naayos yun na palang lahat. Ma'am, dad, sis, hiling ko lang na sana kung pwede. Huwag niyo na akong ihatid sa airport. Gusto ko pong magpunta ron ng mag-isa. Pakikiusap niya. Nasa harapan na sila ngayon ng hapag kung saan nakalatag ang iba't ibang klase ng pagkain. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nag-uusap ang mga ito gamit ang kanilang mga mata. Pagkuway sabay na tumingin sa anak nila at sumang-ayon sa hiling nito sa kanila. Salamat po sa pangunawa. Pasasalamat niya sa kanyang pamilya. Basta't ikakagaan ng loob mo, anak. O siya't kumain na tayo dahil may flight ka pa pala. Si Lexus yon. Sumang-ayon naman ang lahat at sinimulan na nilang kumain. Nagpresintang tutulong si Liliana sa paghahanda ng mga gamit na dadalhin ng kapatid. Ngunit tumanggi si Leticia dahil konti lang naman ang dadalhin niya. Sumapit na ang oras ng pag-alis ng dalaga. Bagaman nakangiting kumakaway-kaway ay nag-uumapaw naman ang lungkot na nararamdaman niya. Ipinikit niya ang mga mata at mas piniling tulugan ang biyahe. Ginising na lamang siya ng driver nang marating na nilang airport. Hinila niyang maleta matapos bumuga ng hangin. Walang lingon-likod siyang pumasok sa eroplano. Nasa business class siya ngunit mas piniling pumuesto sa dulong bahagi. Inilagay niya sa tenga ang AirPods. Tsaka niya mariing ipinikit ang mga mata na sinabayan ng kanyang luha. Umiiyak na naman siya. Pinawi niya yon at tumanaw sa bintana. Siya pa lamang nasa loob ng eroplano dahil maaga siyang pumunta ng airport. Sa kabilang banda naman ay mabilis na pinaharurot ni siya ng hiniram na Ducati ng kanyang ama. Matapos kasing sabihin sa kanya ng ina ni Leticia ang pag-alis nito at ang mismong paglipad nito patungong Italy ay agad niyang iniwan ng trabaho at oro mismo rin ay tinahak ang mahabang daan patungong airport. Leticia, pakiusap, hintayin mo ko. Di tayo maaaring magtapos sa ganito. Mahal na mahal kita. Naging siraulo ko. Pakiusap, huwag kang aalis. Anang kanyang isipan. Isinagad niya ang bilis ng Ducati. Nilalagpasan at sumisingit siya sa mga sasakyan. Binubusinahan na siya dahil sa pag-overtake kahit na masyadong makipot ang daan. Ngunit wala siyang pakialam. Lumuwag ang daan kaya't muli niyang binilisan ang takbo ng sinasakyang motor. Sa pagliko niya, hindi niya namalayan ang pagsalubong sa kanya ng malaking truck. Tumilapon siya habang ang motor ay nagkayupi-yupi. Leticia, please come back to me. Hirap niyang saad bago tuluyang nagdilim ang paningin. Tunog ng cellphone ang nagpabalik sa lumilipad na isip ni Leticia.
Pinawi niya ang luha at saka tinanggap ang tawag ng kapatid. Hello? Leticia, si Sean na aksidente. Dinala siya sa ospital na ipinatayo nila ng kapatid na si Silver. Lumabas ka na sa eroplanong yan nang hindi ka magsisi sa huli. Bulalas na wika ni Liliana na nagbigay ng takot at labis-labis na pag-aalala sa nagulantang na dalaga. Nanginginig ang mga kamay niya nang isuksok sa bagang cellphone. Kinuha niya ang maleta at dali-daling umalis ng airport. Agad siyang nagpara ng taxi at nagpahatid sa ospital ng nakababatang kapatid ni Sean. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang lalaking mahal ko. Hindi ko po kakayanin oras na merong masamang mangyari sa kanya. Luha ang dalangin niya. Manong, baka naman po pwedeng bilisan niyo pang pagmamaneho oh. Kailangan po ako ng mahal ko eh. Sinugod po siya sa ospital. Anya sa driver. Hindi maaari ma'am dahil baka tayo naman na maaksidente. Kalma lang po, makakarating din po tayo ron. Anito. Nakagat niya ang ibabang labi. Panay ang agos ng kanyang luha. Buong akala niya na ibuhos niya ng lahat ngunit marami pa pala siyang imbak na tubig sa katawan. Nang marating ang ospital ay agad siyang bumaba matapos magbayad ng pamasahe. Tumakbo siya papasok habang hila-hila niya ang maleta. Tita Susana, si Sean po. Garalgal ang boses niyang tanong sa ginang nang makalapit siya rito. Nasa labas sila ngayon ng operating room at naghihintay ng balita. Nasa loob iha. Ipagdasal nating walang masamang mangyari. Natatakot-takot lalo't nag-50-50 ang panganay ko. Naiiyak ito kaya't mahigpit itong niyakap ng asawang si Simon. Namalisbis muli ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit po ba siya na-aksidente? Paus niyang tanong. Sinundan ka niya, iha. Dahil ayaw kanyang umalis. Mahal na mahal ka ng anak namin. Mahal na mahal ka ni Sean. Huli na nang ma-realize niyang tunay niyang nararamdaman para sa'yo. Si Simon na ang sumagot. Naumid siya sa narinig. Mahal siya ni Sean? Sinundan siya nito dahil ayaw nitong mawala siya. Napaluhod siya dahil sa panghihina. Dinaluhan naman kagad siya ng mag-asawa. Kasalanan ko kaya ito nangyari sa kanya. Paninisi niya sa sarili. Walang may gusto sa nangyari, iha. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo. Pagpapagaan ang loob ni Simon sa dalaga. Maya-maya pa'y dumating na rin ang pamilya ni Leticia. Lahat sila'y nagdasal na sana. Maging maayos ang lahat para kay Sean. Bumukas ang pinto ng operating room at iniluwano ng pawisang si Silver. Anak, kamusta ang kuya mo? Agad na tanong ni Susana sa bunsong anak. Tinanggal ng binatang doktor ang mask at malungkot na tumingin sa mga magulang. Ipapasok siya ng team ko sa ICU. Kuya is in coma. Mom, Dad. Malungkot nitong sagot sa mga magulang na nagpahina sa mga tuhod nito. Natutop na lamang ni Leticia ang bibig. Naninikip ang dibdib niya hanggang sa nawalan siya ng malay. Mabutit naging maagap ang kanyang ama. Puting kisame ang bumungad sa mga mata ni Leticia nang magkaroon na siya ng malay. Sis, Diyos mio, buti naman at nagising ka na. Pinag-alala mo kami. Alalang saad ni Liliana ng daluhan ng nagkamalay na kapatid. Si Sean, nasa na siya? Tanong niya. Nasa ICU na siya. Huwag ka na masyadong mag-isip at mag-alala dahil baka mapano ka naman yan. Magigising rin si Sean. Ipagdasal natin ang agaran niyang paggaling. Magpakatatag ka, sis. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan maging malakas ka. Saad pa ni Liliana. Tahimik siyang tumango dahil tama nga ang kanyang kapatid. Kailangan niya maging malakas. Hindi siya po pwedeng maging mahina. Sean, gumising ka na please. Miss na kita. Hindi na ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Pinisil-pisil niya ng marahan ang palad nito. Tsaka yun dinala sa labi. Magdadalawang taon na rin mula nang mangyari ang aksidente. Isang buwan na rin ang nagdaan nang matapos ang ika-27th birthday nila ng kakambal na si Liliana. Na siyang sumalo sa dapat ay magiging career niya sa Italy. May ikukwento nga pala ako sa'yo. Si Silver, yung bunso niyo malapit ng ikasal. Dahil tinanggap na ng nobya niyang si Clara ang proposal niya rito. Masaya ako para sa kanila ngunit
Hindi ko maiwasang hindi mainggit dahil naunahan pa nila tayo. Sana bago ikasal si Silver at Clara magkamalay ka na. Walang magiging best man kaya bumalik ka na sa amin. Bumalik ka na sa akin, mahal kong Sean Mabini Fuentes. Patuloy niya sa pagkakausap sa minamahal na binata. Gumalaw ang isang daliri ni Sean, kaya't napangiti si Leticia. Sean, naririnig mo ba ako? Mangha niyang sabi. Sandali, tatawagin kong kapatid mo. Ani at plano nang umalis nang maramdaman niya ang pagpigil ng mainit na kamay sa kanya. Nanunubig ang mga mata niya sa saya. Nang sa kanyang paglingon, ay nakamulat na si Sean ang kanya na ngayong nasisilayan. Sean! Oh, Diyos ko, salamat po! Niyakap niya ito ng buong pag-iingat. Dumistansya siya ng bahagya at saka sinalo ng palad ang magkabila nitong pisngi. Tumulong muli ang luha sa kanyang mga mata na kung dati ay siya lamang ang pumapawi, ngayon ay ang lalaking kanyang iniibig na. Palagi kong naririnig ang pagtangis mo. Gusto kong yakapin at aluhin ka ngunit kapag pinipilit kong hanapin at abutin ka, papahina na ng papahina ang boses mo. Tahan na, nakabalik na ako mahal ko. Hindi na ako mawawalat kaya't ipangako mong hindi ka na rin naalis. Manatili ka sa tabi ko, Tisha, aking tangi. Bagaman hirap at medyo pausay, nasabi niya pa rin yun sa babaeng nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ocean, hindi mo lang alam kung gaano ko kasayang marinig mula sa iyo na itinatangi mo rin ako. Mahal na mahal kita. Hindi na tayo magsasayang pa ng oras dahil napakaraming taon nang nasayang at nawala sa atin. Oras na para pagbigyan naman natin ang ating mga puso. Magpalakas ka at pakasalan mo ako. Hindi ako nakikiusap. Nagmamando na ako dahil baka magsara na ang kuweba. Sa sinabi niya'y napangiti ang binata. Ibinuka nito ang kamay kaya't agad siyang yumakap rito. Nagugutom ka na ba? Tanong niya habang magkayakap sila sa ibabaw ng hospital bed. Oo, pero ang gusto kong kainin ay yung niluto mo. Malambing nitong sagot na nagpangiti sa kanya. Okay, ipagluluto kita. Sandali at tatawagin ko lang si Silver nang meron kang kasama habang hinahanda ko pa yung favorite mong pagkain. Anya nang bahagyari nitong kumalas. Tumango si Sean bilang tugon. Kinuha niya ang palad ng dalaga, tsaka yun dinala sa labi. I love you aking tangi. Puno ng pagmamahal niyang saad na nagpapula sa pisngi ni Leticia. Mahal na mahal din kita, Sean. Grabe, para namang nasa alapaap ang pakiramdam ko. Ganito palang pakiramdam ng mahal ka rin ng taong mahal mo, no? It feels like I'm in cloud 9. Nangingiting Anya. Baka sa boses niya ang kilig na mas lalong nagpangiti sa binata. Sasagot pa sana si Sean nang malakas na tumunog ang sikmura nito. Gutom na ako. Kamot ulong Anya. Natawa si Leticia at saka umalis sa ibabaw ng hospital bed. Tatawagin ko lang yung kapatid mo, tos diretso na ako sa amin nang maihanda ko na yung pagkain. Anya pang tinanguan naman kagad ni Sean. Isinuot niya ang sapatos tsaka lumabas ng silid. Nagtungo siya ng opisina ni Silver at doon ay sinabi niyang nagkaroon na ng malay ang kapatid nito. Tuwang-tuwa si Silver at patakbong nagtungo sa pribadong silid ng kapatid. Napangiti na lamang si Leticia. Pumihit na siya at lakad-dakbong lumabas ng ospital. Ipinaalam niya sa mga magulang ni Sean na meron ng malay ang panganay na mga ito, kaya't labis ang galak na mag-asawa. Sunod niyang tinawagan ay ang kapatid. Ibinalita niya rin dito ang pagkakaroon na ng malay ni Sean. Hindi niya na tinawagan ng mga magulang dahil malapit naman na siya sa kanila. Pagdating niya sa mansyon ay kaagad niya ikinuwento sa ina na siyang naiwan sa kanilang malaking bahay ang magandang balita. Tuwang-tuwa rin ang kanyang ina at nagpresentang tutulong sa paghahanda niya ng pagkaing dadalhin sa ospital. Bagay na hindi niya tinanggihan dahil mas mapapadali ang trabaho niya kapag katulong ang inang katulad niya ay masarap ding magluto. Mahigit kalahating oras lamang ay natapos na sila sa pagluluto. Naligo muna si Leticia bago bumalik ng ospital. Sana naman ay magkaroon na ng wakas ang naudlot niyong kwento. Magkakasabay na sabi nila Claire, Susana at Myla na naroroon sa loob ng silid
kung saan maingat na pinapakain ni Leticia ang napapangiting si Sean. Sigurado pong magkakaroon ng magandang wakas. Sa ngayon ay magpapalakas muna ako. Papabueluhin ko muna tong si Bunso dahil siya naman ang naunang mag-propose sa mahal niya. Ani siya na nagpasaya sa lahat. Masaya kami para sa inyo. Thanks, Dad. Pasasalamat niya sa ama. Sagot na namin ang engranding kasalan. At ang asikasuhin ninyo ay ang inyong relasyon dahil maraming taon nang nasayang sa inyo. Sisiw na lamang sa amin ang pagsasaayos ng kasal ninyo. Basta't bibigyan nyo kami ng petsa kung kailan ba. Dagdag pa ni Simon. Yun, the best talaga tong padre de pamilya namin. Umakbay si Silver sa ama. Natawa na lamang ang lahat. Ilang araw pa'y nakalabas na rin ng ospital si Sean. Sa bahay na kanyang ipinapatayo niya dinala ang nobya ngayon. Noon kasing nawala ang dalagay na isipan niyang simula ng pangarap at pangako niyang bahay nila na malaki at kakasya kahit na ang buong angka ng pamilya nila. Manghang-mangha si Leticia dahil buong akala niya ay nakalimutan ni siya ng mga binitawan nitong pangako ng mga bata pa lamang sila. Mula sa likod ay niyakap ni siya ng pinakamamahal na babae. Nasa veranda sila ngayon at pinagmamasdan ng nagkikislapang mga bituin. Masaya akong nagkaroon pa rin tayo ng isa pang pagkakataon kahit na naging siraulo ako noon sa'yo. Nagpapasalamat ako ng sobra sa Diyos dahil ibinalik niya ako sa'yo. Sa inyo. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataong to. Leticia sa Monte Montemayor. Pinaharap niya ito sa kanya. Tsaka siya lumuhod at inilahad dito ang biniling gintong singsing na merong malaking diamanting bato sa gitna. Pwede ba kitang maging asawa at ina ng mga magiging anak ko? Handa ka bang samahan ako sa hirap man o sa ginhawa? Will you be my wife, my shining star? Nangungusap ang mga matang alok niya sa babaeng pinakamamahal na ngayon ay naiiyak nang dahil sa sobrang saya. Oo, Sean. Gustong gusto kong maging asawa mo, lalo nang maging ina ng mga magiging anak natin. Emosyonal niyang sagot sa alok na ngayon ay kaniya ng fiancé na si Sean. Gumuhit ang ngiti sa kanilang mga labi nang maisuot ni Sean ang singsing sa palasingsingan ni Leticia. Tumayo siya tsaka tinuyo ang mga mata ng minamahal. Hinaplos niya ang pisngi nito habang ito naman ay nakayakap sa kanyang bewang. I love you, sabay nilang sabi. Nagpalitan sila ng ngiti bago nila tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Ang dapat na masuyong halik lamang ay naging mapaghangad hanggang sa humantong sila sa ibabaw ng kama at doon ay ipinadama nila ang pag-ibig sa isa't isa. Masakit ang unang karanasan ngunit tiniis yun ni Leticia. Lalo't sa lalaking kanyang mapapangasawa niya isinuko ang inilalaan lamang para dito na bataan. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nila, ay kapwa na silang hinila ng antok. Pagkuway nakatulog na. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Sean. Siya nang maghahanda ng kanilang almusal dahil hindi naman kakayanin ni Leticia, sapagkat nakuha niya na ang iniingatang yaman nito. Medyo naging struggle sa kanyang pagluluto, kahit na prito-prito lamang dahil hindi naman siya nadidikit sa kusina. Mabuti na lang talaga at nagpalagay siya ng wifi sa kanilang malaking bahay. Dahil kung hindi ay, hindi niya mahahanap sa isang app kung papaano magluto ng agahan. Nang mailagay na sa tray ang mga niluto niya, ay dinala niya na yun sa silid ng mapapangasawa. Ipinatong niya muna sa mesa na katabi ng malawak nilang kama ang tray. Tsaka niya marahang ginising ang mahimbing na si Leticia. Tangi, gising na. Naghanda ako ng almusal para sa atin. Malambing niyang ani rito habang hinahagkan-hagkan ito sa labi. Tangi, pwede bang mamaya na? Masama ang pakiramdam ko eh. Mahinang usal ni Leticia. Di naman ni siya ng nuot leeg nito. Mainit ka, Tangi. Alala niyang sabi tsaka dali-daling umalis sa ibabaw ng kama upang kumuha ng plangganita at bimpo. Nilagyan niya ng maligamgam na tubig ang plangganita tsaka binalikan ng nilalagnat na si Leticia. Sorry, Tangi. Mukhang nasobrahan kita. Babawasan ko na ng isang round sa susunod. Bulalas ni Sean kaya't kahit na masama ang pakiramdam ay hindi ni Leticia mapigilang hindi matawa. Sira, pahingi na lang ako ng gamot nang bumuti ng pakiramdam ko.
Anya. Kumain ka na muna. Ani Sean tsaka dinagdagan ng una ng likod nito. Pagkain po ba talaga yan, Tangi? Ngiwing tanong niya nang makita ang nasa plato. Sausage ngunit durog-durog at itlog na overcooked. Tapos kanin na medyo tutong ang ilalim. Tangi, na-appreciate ko ang effort mo kaso baka naman mas magkasakit pa ako kapag kainin ko ang mga iyan. Please wag kang magalit. Hilaw kasi yung sausage Tapos medyo sunog yung itlog. Tutong pa yung kanin. Naluluha niyang reklamo dahil sa isiping baka magtampo ito sa kanya. Pasensya ka na, Tangi. Hindi kasi talaga ako marunong magluto Magpapadeliver na lang ako ng pagkain natin. Nahihiyang saad ni Sean. Ayos lang, magpizza na lang tayo. Anya. Tumango si Sean tsaka kinuha ang cellphone sa bulsa. Nag-order na lang siya ng pizza at burger. Matapos yun ay ibinigay niya sa asong palaging nasa labas ng kanilang bahay ang palpak niyang luto. Wala ka bang amo? Gusto mo bang kami na lang ng mahal ko ang mag-alaga sa'yo? Pagkausap niya sa namamayat ng aso na lalaki ang kasarian. Gumalaw-galaw ang buntot ng aso, tsaka ikiniskis ang mukha sa kanyang paa. Napangiti siya dahil nakuha niya ang ibig ipahiwating ng asong gala. Binuksan niya ang gate tsaka sinenyasan ng aso na pumasok na. Sakto namang dumating na ang in-order niyang pagkain, kaya't pumasok na rin siya. Ang isang burger ay ibinigay niya sa aso na pinangalanan niyang Brooke. Dito ka na lang muna, Brooke ha. Dadaling ko lang tong pagkain sa magiging mami mo. Kaya mag-behave ka rito ha. Huwag ka na munang pumasok kasi marumi pa yung mga paa mo May hihirapan na naman ako sa paglilinis. Wala pa akong nakukuhang katulong kaya mag-behave ka rito. Bilin niya kay Brooke. Tumahol to bilang tugon. Tsaka nahiga sa makapal na bermuda. Good boy. Ani't pumasok na. Sinong kausap mo, Tangi? Tanong sa kanya ni Leticia pagkapasok niya sa kanyang silid. Si Brooke, yung aso na palaging nasa labas ng bahay. Tayo na ang magiging owner niya. Magiging mommy at daddy tayo sa kanya. Siya na muna yung anak natin habang hinihintay natin ang una nating anak. Kinindatan niya ito tsaka ninakawan ng halik. Napapangiti na lang talaga si Leticia. Sobrang swerte niya kay Sean at ganun din naman to sa kanya. Nawala na ang lagnat niya. Hindi na rin gaanong masakit ang nadiligan niyang rosas. Kaya't siya nang nagpresentang maglilinis kay Brooke habang si Sean ay nagdidilig ng mga halamang ang ina mismo ang nagtanim. Hindi pa gaanong kompleto ang gamit sa kanilang bahay. Kaya't nag-arkila ng 6-wheeler niya truck si Sean at minaneho yon patungo sa furniture home na hindi naman gaanong malayo sa kinatitirikan ng kanilang mansyon. Pagkatapos ay sa mall na pagmamayari ng pamilya ng mapapangasawa sila huling pumunta upang doon ay kompletuhin ang iba pa nilang kulang. Ang anak ni Nana Doring ang napiling kasama sa bahay ng dalawa. Matanda ang anak ng dating tagapag-alaga nila Leticia at Liliana ng 5 taon, kaya tinatawag nila itong Ate Beth. Ginanap na rin sa wakas ang kasalang Clara at Silver. Masayang masaya sila para sa bagong mag-asawa. Ang bulaklak ng bride ay napunta sa kanya, habang ang garter naman ay napunta kay Sean. Tinawag sila ng MC sa gitna. Pinaupo sila sa dinisenyuhang silya, tsaka inilagay ni siya ng garter sa kanyang binti. Nagbalakpakan ng lahat at panay ang panunodyo na sila na ang susunod. Bagay na talaga namang mangyayari. Excited ka na ba sa wedding natin bukas, Tangi? Malambing na tanong ni Sean habang magkayakap silang nakatanaw sa nakabukas na bintana. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Sobrang ang excited ko hindi na ako makatulog. Sagot niya. Parehas tayo. Isinubsob niya ang leeg nito tsaka yun inamoy-amoy. Hahag ka niya na sana ito nang biglang tumalon papunta sa kanila ang anak-anakan nilang si Brooke. Istorbo ka naman, Brooke Nanunulis ang labing reklamo niya. Matulog na tayo. Gusto tayong katabi ni Brooke kaya't hayaan mo na. Ngiti niyang anya rito tsaka pinisil ang pisngi nito. Napakamot na lamang sa ulo si Sean. Sa susunod ilalak ko ng kwarto para talagang hindi mo na kami maiistorbo. Anya kay Brooke tsaka pinilit ng matulog.
Pagsapit ng umaga ay naging abala ang lahat. Nasa Silver Tower ang venue ng kanilang kasal. Nauna na si Sean sa simbahan, habang ang bride naman niya ay panay ang duwal dahil hindi nagugustuhan ng pang-amoy nito ang pang-spray sa kanyang buhok. "Buntis ka na yata, anak," bulalas ni Claire. "Oo nga sis, baka buntis ka na. Nagpa-check up ka na ba? Or gumamit ng pregnancy test?" Segunda naman ni Liliana. "Hindi ko alam eh. Basta, delayed ako ng 1 week." Sagot niyang nagpaguhit ng ngiti sa labi ng ina't kapatid. "Magiging lola na ako." "Ako rin, magiging tita na." Napangiti naman siya sa sinabing yun ng dalawa. Maaaring dinadala niya na ang panganay nila at tiyak na matutuwa si Sean. Nasa ibaba na ang bridal car, hon. Pag-iimporma ni Simon kaya tumahimik ang mag-iina nito. Labis ang sayang nararamdaman ni Leticia sa mga sandaling to habang sinasambit ni siya ng pangako nito sa kanya. Kapwa nilang tinanggap ang basbas ng pari at sa harapan ng mga taong malalapit sa kanilang mga puso ay pinagdaop nila ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga taong dumalo sa espesyal nilang araw. Nalaman na rin nilang nagdadalang tao na nga si Leticia. Kaya't doble ang ginagawang pag-aalaga ni Sean para sa asawa. Ang unang bunga ng kanilang pagmamahalan ay babae na, sinundan ng kambal na babae, at sinundan pa ng kambal na lalaki. Kaya't bali 5 ang kanilang anak, kahit na 3 beses lamang na umiri si Leticia. Ang malaki nilang bahay ay napuno ng ligaya ng dahil sa kanilang mga tsikiting na, bagaman malilikot, ay malalambing naman. At magagalang sa kanila pati na sa mga lolo't lola, tsaka sa mga tito at tita na mga ito. Ang nooy pangako nila'y nagawa nilang tuparin. Minahal nila ang isa't isa ng sobra-sobra. Inirerespeto nila ang desisyon ng bawat isa. Kapag nagkakaroon ng konting tampuhan, ay madali naman nilang naaayos dahil inaalis nila sa pagsasama ang ego, lalong-lalo na ang pride. Kaya't kahit na nakakapagod ang parenting stage nila ay masaya sila at kontento sa kung ano man ang meron ng binuo nilang pamilya. Wakas.